Naku mga kaibigan, ano ba 'to? Congressman, isang representative 'no, naghain ng reklamong graft sa ombudsman ang isang radio reporter laban kay Occidental Mindoro Representative Leody Tariela kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa ilang flood control projects sa probinsya. Yan mga kaibigan, no? Reporter files Graps versus Occidental Mindoro Representative over flood control projects. Nako, Leody Tariela, umayos ka. Sa pagkakaalam ko, related ka kay kay spokesperson Jay Tariela, no? Sa pagkakaalam ko, umayos ka. Nako, at ano yung nangyayari diyan, no? Kailangan na sagutin mo 'yan, no? Hindi pwede na ganyan na nasasangkot ka sa flood control project diyan sa iyong probinsya, sa Mindoro, no? Ang iyong related ka pa naman sa pagkakaalam ko guys, no, related ito eh kay Commodore J. Tariela na nakita naman natin napakamakabayan, 'di ba? So umayos ka, congressman, ha? At ang sabi nga 'no, umaalingasaw ang baho ng flood control, 'no? Diyaan sa Occidental Mindoro. Pero sagutin mo 'yan, 'no? Sagutin mo 'yan at ipakita mo na wala kang kasalanan, 'no? Sagutin mo, 'wag kang mag-alibay, 'di ba? 'Yan po mga kaibigan. Eto naman mga kaibigan, ang susunod nating topic, 'yan. Okay. The House of Representatives approved on Wednesday a proposal abolishing the travel tax imposed on passengers. Naku, maganda ito. Sana sana maabutan namin agad 'no, kasi mga kaibigan, malapit na po kaming umalis. Alis po kami, paalis po kami ng bansa. Sana maabutan namin itong ano na 'to, abolition 'no, pag-a-abolish ng travel tax. Sana maabutan namin kasi this month po kami aalis. 'Yan mga kaibigan 'no. So ayan nga po guys 'no, the House of Representatives approved on Wednesday a proposal abolishing the travel tax. Naku, sino ba dito ang mga lumalabas ng bansa? No? Oh, dito sa mga nanonood, sa 45,000 na nanonood sa atin ngayon, sino ba sa inyo ang lumalabas sa bansa? Oh, nagta-travel abroad. Oh, sino sa inyo? Aba, sana ay maabutan agad-agad natin ito, 'di ba? So, magkano din 'yun? 1,000 plus. Kung hindi ako nagkakamali, last travel ko mga kaibigan, mga 1,600 plus. 1,600 plus last travel ko 'no. Hindi ko alam ngayon kung magkano na, mga kaibigan 'no. So tuloy natin. The proposed travel tax abolition, House Bill 8464 was approved via voice voting. Wow! House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, author of the measure, said the proposal will remove outdated financial burden on passengers that was imposed under Presidential Decree 1183 and related provisions of the Tourism Act of 2009. The travel tax generates roughly 8 billion annually. Alam nyo guys, no, ang ganda nito. Kasi talagang ito ay ramdam no, ng tao, no, ng mga Pilipino. Yung mga ganitong klaseng mga bill na ramdam kaagad ng bulsa no, ng mga Pilipino.
Lalong-lalo na mga kaibigan, ang travel po ay hindi na po ito luxury. Sa totoo lang mga kaibigan, in this present world, traveling is not luxury, no? Ito po ay essential na. Mahalaga na po ang pagta-travel, mga kaibigan, no? Para po sa ikabubuti ng iyong pagkatao, ikauunlad ng iyong pagkatao, maganda ang pagta-travel. Ito po ay essential na po ito, no? Mahalaga. So, hindi na lang po ito luxury, no? So, napakalaking alwan po nito kung talagang maipapatupad na ang batas na 'to, mga kaibigan. Tayo, mga Pilipino, ay talagang mag-e-enjoy tayo dito dahil siyempre malaki din 'yan, 1,000 plus. Puwede na natin ipangkain, 'di ba, doon sa pupuntahan natin na bansa. Kaya kudos 'no kay Congressman Sandro Marcos. Kudos dahil talagang eto ay kanyang pinagtuunan 'no ng pansin. Mga kaibigan, napakatagal na 2009 'no? Yan po dahil po sa Presidential Decree 1183 and related provisions of the Tourism Act of 2009. So yan po mga kaibigan 'no, nagpahirap sa mga Pilipino ang travel tax na yan. Pero siyempre may mga umaalma na ibang ahensya kasi ang sabi nila, 8 billion annually, malaki din 'yan. At sa pagkakaalam ko mga kaibigan 'no, parang parang meron yatang umalma 'no sa isang ahensya, mga kaibigan, tapos parang tinawagan yata si Kong Sandro 'no. Pero meron namang solusyon si Kong Sandro at sabi po ni Kong Sandro, "Wag mag-alala yung ahensya na yon kasi, ah, talagang tuloy-tuloy pa rin 'no, yung kumbaga yung subsidy 'no, na ibibigay sa kanila o yung budget 'no, na mabibigay sa kanila tuloy-tuloy pa rin 'no." Kasi 8 billion mga kaibigan annually, malaki din 'yan, 'di ba? At may mga ahensya ng gobyerno na umaasa din diyan sa travel tax na 'yan 'no? So, maganda po 'yan mga kaibigan kasi hindi naman po maantala yung mga ahensya 'no, yung kanilang mga serbisyo, yung mga ahensya na umaasa dito sa kita 'no ng travel tax dahil meron pong alternative si Congressman Sandro Marcos. Eh, siyempre Marcos 'yan, matalino 'no, matalino talaga. Alam kung ano yung kanyang mga ginagawa 'no, na mga bill, 'yan. Kaya mga kaibigan 'no, nakakatuwa lalong-lalo na malapit na po kami umalis mga kaibigan ngayong May 'no, at sana ay maabutan namin na talagang, maipatupad na talaga 'yan para nang sa gano'n ay, kami po ay makaranas din 'di ba, na libre na, wala ng travel tax. Alam niyo mga kaibigan, konting kuwento lang. Alam niyo guys, dito lang naman talaga sa Pilipinas, yung merong mga travel tax, 'no? Kasi yung katulad nung, kailan ba ako umalis nun? Bago mag-COVID 'no, umalis ako guys 'no, dun sa bansa na pinuntahan ko, nagtanong ako kasi pauwi na ako ng Pilipinas, eh. So nagtanong ako, "Saan po magbabayad pa po ba ng travel tax?" Sabi sa akin ng ano, "What?" English, yung pagsasalita ko, "Magbabayad pa po ba ng travel tax, magkano po?" Ang sabi sa akin nung ano, "Travel tax? Wala ng ano yun? Walang travel tax." Oh, 'di ba? So, mga kaibigan, sa tingin ko dito lang talaga sa Pilipinas merong travel tax. Yun bang gumastos ka na sa airplane, gumastos ka pa sa pamasahe, gumastos ka pa sa hotel accommodation, sa pagkain, sa paglalamyerda mo, ang dami mong gastos pagkatapos may travel tax pa. Kaya kudos talaga 'no, kay Congressman Sandro Marcos. Dahil dahil po sa kanya ay talagang eto, aalwan ang buhay ng ating mga traveler 'no, ng mga Pilipino. Dahil sabi ko nga sa inyo guys, hindi na lang ito ang pagta-travel po ay hindi po luxury, eto po ay essential 'no? Lalong-lalo na kapag, nasa field ka ng education, kailangan mong
Kailangan mo talagang, umalis ng bansa, mag-travel, hindi yung sa libro mo lang nakikita, 'di ba? Naalala ko segue lang tayo mga kaibigan, konting segue lang, Nung ako ay nagtuturo pa 'no, nagtuturo pa ako nun sa paaralan, siyempre paaralan 'no, may tinuturuan ako nun, ang aking specialization ay preschool 'no, preschool specialization. Nursery, kinder, prep, 'yan. And then binibigyan din ako ng subject, minsan sa LM, tapos meron din akong subject sa high school, 'yan. So mga kaibigan, minsan meron akong mga estudyante 'no, siyempre private school. Nakarating sila sa ano, nakarating sa Finland, tapos kuwento-kuwento ganito daw, Canada, kuwento-kuwento, ganito. Tapos ikaw, hindi mo man lang narating, parang tatango ka na lang ng tatango. Tapos minsan tatanungin pa ako ng estudyante ko, "Teacher yung ano, alam mo maganda itong ganito." "Alam mo ba yan teacher, research ko muna, Oh, kasi hindi ko napuntahan, 'di ba? So mga kaibigan, maganda po 'no, na tayo po ay mag-travel para hindi po tayo, behind 'no, at, para nakikita din po natin yung kultura ng ating mga kapitbahay at ng iba-ibang mga bansa sa buong mundo. At the same time ay nakakapag-aral po tayo at tayo po ay naggo-grow 'no, naggo-grow tayo bilang isang tao at tayo po ay nalalaman po natin, nakikita po natin yung kanilang mga kultura, yung kanilang mga pag-uugali at mas nakakapag-cope up po tayo 'no. At, siyempre dagdag knowledge 'yan sa atin. Kaya mga kaibigan 'no, mag-travel. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton.
de